Hingal si Anthony Edwards at Julius Randle. Apat ba naman na bantay ang kailangan lagpasan ni Anthony Edwards para maka-score lang? At Vintage SGA, pasabit na may kasamang basket. Game 5 na sa Western Conference Finals. Oklahoma City Thunder kontra sa visiting team na Minnesota Timberwolves. Mae-extend pa ba ng Minnesota Timberwolves ang serye? O pagbabakasyonin na sila ng Oklahoma City Thunder? Una nga makakabutas dito sa game ay si Julius Randle galing sa offensive rebound ni Rudy Gobert. Sa kabila naman, 7 straight points kagad ang ginawa ni Chet Holmgren at puro asisto ni Shai Gilgeous-Alexander sa kanya. Maagang uminit dito si Holmgren mga ropa. Napa-timeout tuloy ang Minnesota. After timeout nga, nakapagtala ulit ng score ang Minnesota galing kay Ant-Man. Kaso na turnover ni Julius Randle ang bola, resulting sa easy 2 points ni SGA. Dito nga, maaga pa lang pero mahigpit na ang depensa nila kay Anthony Edwards. Tatlo-tatlo ang kailangan niyang lagpasan. After nga niyan, 13 tuturan ang ginawa ng OKC Thunder sa pangunguna at wala nang iba ang kanilang MVP na si Shai Gilgeous-Alexander. At natapos nga ang first quarter natin sa 26-9. Tambak agad ang Minnesota Timberwolves. Second quarter, inumpisahan niya ni Alex Caruso ng driving layup. At sa kabila naman, nakabuo na sana sila ng momentum dito galing sa 5 straight points nila Nasrid at corner 3 point ni Terrence Shannon. Kaso nabutata ni Chet Holmgren dito si Julius Randle. At siya na din ang tumapos sa pass break play nila. Grabe si Chet Holmgren dito mga ropa. From defense to offense ang tinatrabaho. Turnover naman ni Nasrid. Nauwi sa end one play ni J-Dub. At sinundan pa nga ulit ni J-Dub yan ng another 2 points. Na magana sa 26 ang lamang ng home team. Sa kabila naman pamatay sunog sana na corner 3 point ni Julius Randle. Sinagot agad ni J-Dub sa kabila. Dito nga, another steal at turnover sa Minnesota, resulting sa puntos ng OKC. After nga nyan, walang stop na nakuha ang Minnesota Timberwolves dito at puro trade basket ang nangyayari. Kaya total domination ng home team ang buong first half. Kaya natapos ang second quarter natin, napaldo ang lamang ng OKC Thunder, 65-32. 33 points lang naman ang hahabulin ng Minnesota Timberwolves sa pagpasok nila sa second half. Third quarter, inumpisahan ni J-Dub na magandang pasa para kay Hartenstein. At SGA, speed move plus reverse layup. Sa kabila naman, Anthony Edwards mid-range jumper kontra kay J-Dub. At Anthony Edwards ulit, magandang pasa para sa wide open slam dunk ni Rudy Gobert. Hindi pa tapos si Ant-Man at bumitaw pa ng isang tres. Sa kabila naman, Hesi sabay diretso layup ni J-Dub kontra kay Nasrid. At Julius Randle, magandang sidestep para makaiwas sa depensa ni Chet Holmgren. Another basket ulit para kay Ant-Man na sinagot ni SGA ng automatic mid-range jumper niya. Magandang pasa ni Alexander Walker para sa corner 3 basket ni Julius Randle. Nasundan niya nga lang ng bad pass at nauwi sa pass break slam dunk ni SGA. Pero binawi naman niya ni Julius Randle sa kabila ng basket na may kasamang foul. After nga niyan, same scenario sa second quarter. Itong third quarter natin, wala ulit nakukuhang stop ang Minnesota at puro trade basket ang nangyayari. Kaya natapos ang third quarter natin na 26 ang inahabol ng visiting team, 88-62. Fourth and last quarter, inumpisahan niya ni SGA ng isang tres galing kay Caruso. Sumagot naman sa kabila ng layup si Nasrid kontra kay Chet Holmgren. At SGA ulit, signature move, pasabit na may kasamang basket. Kita mo reaction ng mga Wolves player. Sinundan naman yan ng long to ni Holmgren
At corner 3 ni Lu Dort. Lobo na sa 32 points ang lamang ng OKC Thunder. Timeout ang Minnesota Timberwolves. After timeout nga, nakasagot naman sila galing sa corner 3 ni Naz Reid. Kaso Lu Dort ulit. Dagger 3 na ang pinakawalan. After kasi nito, sumuko na ang Minnesota Timberwolves at puro bench player na ang pinalaro nila. 124-94. Pasok na ang OKC Thunder sa NBA Finals. At ihintay na lang kung sino ang mananalo sa serye ng New York Knicks at Indiana Pacers para makatapat nila sa 2025 NBA Finals.